Nakukuha naman eh. Habang kay sarap-sarap ng pagkaupo ko dyan, ito na nga ang part 5 ng aming Vietnam trip. Gaya ng nabanggit ko sa part 4, kami nga ay naulan at di na nga kami natuloy sa Alpine Coaster. Pero dahil part ito ng package, sinadya pa rin namin itry na sumaglit sa Moana. Pero sa nakita nyo nga, mas lumakas pa nga yung ulan nun. At dahil dyan, napagdesisyonan nga namin magpababa na lang sa sentro. Kitang-kita mo nga ang legendary Sapa Station. Lagi nyo nakikita yan yung Sun Plaza. At mula dyan sa Sun Plaza, malapit lang naman yung kakainan namin. Siyang tunay naman talaga na puro pagkain ang naging trip namin dito. Kaya kung ikaw ay nandiyan na sa Sapa, isa ito sa mga maire-recommend ako sa'yo. Kami nga palang mag-asawa ay mahilig talaga sa pizza. At dahil nga sa hilig namin sa ganyan, nakapagbukas pa nga kami ng pizza shop dati. Nakita ko lang naman din tong Petit Gecko sa mga nag-recommend sa mga tiktokers dyan na napasyal na dyan sa Sapa, Vietnam. Malit lang siya pero nag-enjoy kami sa pagkain dyan. Maiba ako. Kung ikaw ay nasa Sapa, Vietnam, mag-iingat ka sa mga nagtitinda. Dahil habang kami ngayon nag-aantay dyan, ay nabudol nga kami. Sa kagustuhan naming mabilhan yung isang nagtitinda, ay napabili nga kami ng maliit na bag at amin yung natuklasan nung kami ay pumunta sa souvenir shop. 4 times ang mahal nung binenta sa amin. Nabudol ka na naman nga. Hayat nga, dumating na yung aming order. At syempre, hindi mawawala sa aking listahan ang salted coffee nila. Kung di nga ako ay siraulo, lagi akong tumitikim ng ganyang kape dyan. Aywan ko lang sa'yo kung ikaw hindi magpalpitate. Ako'y talagang miss ko na yung lasa na yan. Legit na dapat tikman nyo, bra. At ayan nga, nilantakan na nga namin yung kanilang pizza. Kung nagtataka kayo, bakit hindi lokal na pagkain ng aming sinubukan, ay naghanap na lang kasi kami ng malapit dyan sa sentro. Para kung kami uuwi sa Lado, walking distance na laang. Yan naman ang kainaman ng Lado Homestay. Dahil malapit siya sa sentro, naglalakad na lang kami. Kami nakatipid pa nga, di ba? Kainaman nga sa mga pagkain dito sa Sapa. Para sa akin ay nasusulit naman talaga. Umabot ng 657,000 Vietnamese dong. Sa pera natin, halos 1.5 laang yan. Makaraan nga namin dyan ay kami naghanap ng souvenir shop. Aring ang Sapa Souvenir ay malapit lang dyan sa Lado. Amin ngang nadaanan at nagsilip-silip na nga rin kami. Ito nga namin natuklasan na napamahal kami ng pagkakabili dun sa bag. Ibinenta ba naman sa amin ng 100,000 Vietnamese dong? At dyan pala per piece ay 25,000 Vietnamese dong laang. Ako nga ay sadya talagang nang hinayang. Mangilan-gilan lang ang aming nabili dyan. Totoo lang ay hand carry lang naman kasi ang aming daladala. Kung ano lang ang kasya na sa tingin namin hindi makabibigat, yun lamang ang aming binili. Nakabili naman ng mangilan-gilan na pangpasalubong sa aming mga kinemtere. Diyan sa souvenir shop na yan, ay mabibili ka ng mga 25,000 Vietnamese dong. At yung mga bag ay maabot mula 100,000 hanggang 300,000 Vietnamese dong. Ayan nga, siya nga kami pauwi na. Yan guys, sinasabi ko sa inyo, napakalapit lang doon sa may Lado Homestay. O, diba? Tignan mo nga. Yan lang naman ang aming napamili at tingin ko'y kakasya naman sa aming bag. Nakabili kami ng pajama, ng wallet. At yung ang pangatlong yan yung nabudol kami. Diyos ko po. Pero pangwari ko'y kulang pa. Nagpahinga lang kami ng saglit at kami lumarga na naman ng kinagabihan. Paano? Kita na lang sa part 6. Bye-bye!